Napagkamalan niya ang isang lalaki na bastos dahil kapareho ito ng suot at binilisan niya ang speed ng treadmill. Dahilan ng pagkalaglag ng lalaki sa sahig mula sa treadmill. Ang hotel na ito ay nagsasagawa ng panayam para sa mga intern ngayon, at pagkatapos ng pagsusuri, walang sinuman ang nasisiyahan hanggang sa pumasok ang isang babae na nagngangalang Chon Saang, na nagtapos sa isang 2 taong kolehiyo. Ang kanyang pinag-aralan ay hindi tumutugma sa kinakailangang 4 na taong degree ng hotel, ngunit isang pagkakamali sa screening ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon para sa panayam. Bago ang panayam, ang takong ni Chon Saang ay nabasag, ngunit nagkunwari siyang maayos ito at pumasok ng may kumpiyansa. Hiniling ng tagapanayam na tumugtog siya ng isang piraso sa piano, ngunit walang piano sa lugar, nagpapanggap si Chon Sarang na mayroon at seryosong tumugtog. Pumuna ang interviewer sa kanyang pagtugtog na hindi sapat ang komplikasyon. Sumagot si Chon Sarang na ang pagtugtog ng piano ay libangan lamang, hindi kanyang propesyon. Pagkatapos, tinanong siya ng umiti, isang mahalagang kasanayan para sa mga hotel staff. Ang signature smile ni Chon Sarang ay hindi lamang kanyang karaniwang tugon sa mga bisita, kundi pati na rin isang pilosopiya sa buhay. Akala niya wala siyang pagkakataon, kaya nag-clubbing siya kasama ang mga kaibigan. Kinabukasan, nakatanggap siya ng alok na trabaho mula sa hotel na ikinagalak niya. Ang hotel na ito, bahagi ng nangungunang Kings Group sa Korea, ay isang pangarap para sa marami sa industriya ng hospitality. Sa puntong ito, hindi maisip ni Chon Sarang na hindi lamang siya makakahanap ng karera, kundi pati na rin pag-ibig sa hotel na ito. Ang kanyang pangalan ay si Guwan, nag-iisang anak ng chairman of the Kings Group. Sa kahilingan ng kanyang ama, nagsimula si Guwan ng internship sa operations team ng grupo na may layuning magsimula mula sa pinakaibabang posisyon. Ang kanyang paraan ng pagdating sa trabaho ay medyo kakaiba, nagsasagawa siya ng parapente patungo sa helipad sa bubong ng grupo matapos lumipad sa isang pribadong jet. Matapos ligtas na makalapag at matanggal ang kanyang kagamitan, tumatanggap si Guwan ng tawag, nalapag siya sa isang gusali sa tabi ng grupo. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Guwan at ang mga interns sa kumpanya, narating ni Guwan ang kanyang pwesto na may marka ng pagiging huli nito. Ang nakatataas na nangungutya sa kanyang designer na damit habang nagpapanggap na galing sa mayamang pamilya sa kanyang unang araw. Si Guwan ay tahimik na naupo sa kanyang mesa habang pinapayo siya ng isang kasamahan na magpanggap na abala at huwag magbihis ng mas marangya kaysa sa mga leader. Si Guwan na nagpapakita ng pagiging superior ay walang pagkakataong matanggap ng permanente sa sandaling iyon. Tinawag ng nakatataas ang mga intern, at mabilis na lumilitaw ang mga kasamahan para ipakita kay Guwan na dahan-dahan niyang nilalapitan ang nakatataas upang kunin ang isang gawain sa pagprint. Hindi alam ni Guwan kung paano mag-photocopy, tinulungan siya ng isang kasamahan, natuklasan na ubos na ang toner at iminungkahi ng nakatataas na maaaring may problema sa sensor. Sa ilalim ng utos ng nakatataas, pinapalo ng kasamahan ng masigasig ang device na naging sanhi ng pagsabog at pagkakalat ng toner. Dumating ang isang mas mataas na ranggong leader upang magtakda ng kasalanan at inilipat ng nakatataas ang lahat ng sisi sa kasabwat. Kasama sa trabaho ngunit ipinaliwanag ni Guwan ang sitwasyon at agad siyang pinatalsik. Hindi na apektuhan si Guwan at agad na tinawagan si Director Choi. Nang marinig ang pangalan ni Choi, agad na tinanong ng leader ang pangalan ni Guwan, kinikilala siya bilang anak ng chairman. Nang marinig ang kanyang pangalan, naunawaan ng leader ang sitwasyon. Hindi sanay si Guwan sa buhay opisina at ang maalis ay bagay sa kanya. Bago umalis, dinala niya ang isang kasamahan. Gabing iyon, binigyan siya ng kanyang kapatid na babae ng e-card para sa King's Hotel na nagpapahintulot sa kanya na pansamantalang manatili bago mag-aral sa VA. Gayunpaman, ang intensyon ng kanyang kapatid na babae ay hindi para sa kapakinabangan ni Guwan. Bilang magkamag-anak sa parehong ama, palagi niyang inaasahan ang pagkawala ni Guwan upang maiwasan ang kompetisyon para sa mana. Batid ang intensyon ng kanyang kapatid na babae, kinuha ni Guwan ang card ng kwarto at nagpunta sa hotel, hindi interesado sa labanan para sa mana. Nag-check-in si Guwan sa hotel sa parehong nagsimula sa kanyang trabaho si Chon Sarang bilang masipag at laging nakangiti, na naatasang linisin ang mga kagamitan sa yiwit ng hotel, pinupunasan ang pawis kung saan umuupo ang mga customer. Ang kanyang nakatataas ay kahit na ibinaba ang kanyang papel, sinasabing ang totoong trabaho sa hotel ay nagsisimula sa lobby at sila ay mga attendant lamang sa yiwit na nakasuot ng sportswear, hindi mga totoong receptionist. Sa kabila ng panghihina ng loob, pinanatili ni Chon Sarang ang kanyang profesional na ngiti. Sa kanyang unang araw, nakatagpo siya ng isang mamantika na lalaki na nakasuot ng teacher print na damit na nagustuhan siya at ipinadala ng nakatataas ang isang mensahe at tip gamit ang card ng kwarto sa kanya na kanyang nahanap na nakakainsulto. Nagpahayag siya ng galit sa lalaki. Sa pagkakataon, si Guwan ay may parehong teacher print na damit at nasa Yewel din noon. Ang lalaki na nakashirt na tigre, pinalakas niya ang treadmill na naging sanhi para mahulog si Guwan. Binaliwanag niya sa kanya na huwag na itong gawin muli o haharap sa kaparusahan. Naguluhan si Guwan at nagprotesta habang lumalayo si Chon Sarang. Gayunpaman, sinaway siya ng kanyang kapatid na babae sa pagsisigaw sa kanyang hotel. Sa teknikal na aspeto, hindi pa naman talaga kanya ang hotel, ngunit bilang isang direktor, mayroon siyang malaking kapangyarihan sa mga usapin ng mga empleyado. Kalaunan, nang iniinspeksyon niya ang hotel, nakatagpo niya si Chon Sarang, na siya ring taong kanyang na-interview.
Ipinahayag ni Chon Sarang ang kanyang pasasalamat at sinamantala ng kanyang kapatid ang pagkakataon upang tanungin siya tungkol sa mga patakaran sa hotel at sa kanyang kakayahan sa Ingles, mga tanong na lampas sa antas ng isang intern. Tumpak na sinagot ni Chayon Sarang ang mga tanong na ikinabilib ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay iniutos na ilipat si Chayon Sarang sa lobby services. Akala ng manager na napakaswerte ni Chayon Sarang pero sa mas malalim na pagsisiyasat na tuklasan na madalas nakakaligtaan ang kanyang kasipagan at kahusayan. Lumabas na si Chon Sarang ay hindi lamang may kaalaman sa operasyon ng hotel, kundi mahusay ding magsalita ng 4 na wika kasama na ang Chino at Hapon at palaging may profesional na ngiti. Gayunpaman, hindi nagustuhan ng manager si Chon Sarang. Kasabay nito, oras na para mag-check out si Guan, dahil sa paulit-ulit na pakiusap ng kanyang kapatid, pumayag si Guan na umalis upang mag-aral sa BE at nangakong hindi babalik. Nang hapon yon, parehong tiningnan ni Guan at Chon Sarang ang hotel, isang naiwan, ang isa ay alis. Hindi nila inaasahang muling magkikita, ngunit hindi nila alam na ang kapalaran ay nagpasya na iba. Sa mga sumunod na araw, matagumpay na nailipat ni Chon Sarang sa lobby at ang kanyang kontrata ay pinalawig ng 1 taon. Sa susunod na 7 taon, siya ay pinarangalan bilang mahusay na empleyado at pinakamahusay na maayos na empleyado at na-promote bilang permanenteng kawani. Sa panahong ito, isa sa kanyang malalapit na kaibigan ay nagpakasal at si Chayon Saang ay nakahanap ng kasintahan. Lahat ay naglalakbay sa positibong direksyon. Samantala, sa ibang lugar, sa parehong oras, si Guan ay nag-aral, nanirahan, at nagtapos sa BE. Sa kabutihang palad, isang dating kasamahan ang nandoon upang samahan siya, kaya hindi siya masyadong nalulumbay. Isang araw, 7 taon pagkatapos, si Guan nakatanggap ng pakete mula sa bahay na naglalaman ng mga dokumento ng kanyang ina na nagpasya sa kanya na bumalik sa kanyang bansa. Pagbalik niya, iginiit ng kanyang ama na chairman na magtrabaho siya sa negosyo ng pamilya na kinabibilangan ng mga hotel, airline, at logistics. Maaari niyang piliin ang anumang departamento. Sinubukan ng kanyang kapatid na babae na pigilan siya, sinasabing hindi pa niya natatapos ang kanyang pag-aaral, ngunit pumayag si Guan sa mungkahi ng kanyang ama at pinili na magtrabaho sa hotel. Ikinalugod ng kanyang ama at sinabi pa na pipiliin niya ang kahalili sa pagitan ng mga magkakapatid batay sa kanilang kakayahan at pagganap. Pagkatapos ng isang pagtitipon ng pamilya, bumalik si Guan sa hotel upang manatili. Nang panahong iyon ay naging senior na empleyado si Chayon Saang na responsable sa pagsasanay. Isang araw, inutusan ng manager si Chon Sarang na kunin ang nakalimutang telepono ng isang bisita mula sa isang luxury suite. Sa pagkakataong iyon, may nararamdamang sakit sa tiyan si Chon Sarang ngunit pinigilan niya ito upang hindi maapektuhan ang kanyang trabaho. Pagpasok niya sa suite, hindi na niya matiis at ginamit ang banyo. Sa pagkakataong iyon, ang suite na iyon ang tinutuluyan ni Guan. Bumalik si Guan sa kwarto upang kunin ang ilang dokumento at ang kanyang telepono na hindi alam ni Chon Sarang. Sinimulan ni Chon Sarang ang paglalaro ng remote control na nagbabago sa pagiging transparent ng salamin sa banyo. Dahil sa kuryosidad, pinindot niya ito ng ilang beses. Napansin ni Guan na may kakaiba sa banyo at lumapit siya ng eksakto ng ganap na palitan ni Chon Sarang ang salamin. Nagpakita ng kahihiyan, naramdaman ni Chon Sarang ang pagkahumiliit at mabilis na pinatakbo ang palikuran bago pumunta sa pinto, hinayaan muna si Guan na umalis. Gayunpaman, tumanggi siya dahil nagmamadali pa siyang kunin ang kanyang telepono. Nang buksan ni Guan ang pinto, hindi handa si Chon Sarang at natagilid siya patungo sa kanyang mga bisig. Walang ekspresyon si Guan at inabot ng ilang sandali bago maunawaan ni Chon Sarang at humingi ng paumanhin. Pagkatapos, nakilala niya si Chon Sarang bilang babaeng nagdulot sa kanya ng pagkahulog sa treadmill 7 taon na ang nakalipas. Nahirapan at nahihiya, mabilis na umalis si Chon Sarang. Sinundan siya ni Guan, pinilit siyang muling ipakita ang kanyang profesional na ngiti sa hotel. Sa paalala ni Guan, naalala niya ang insidente sa treadmill 7 taon na ang nakalipas. Iniisip pa rin na si Guan ang nakakakilabot na lalaki na nangharas sa kanya noon at mariing sinabi ang kanyang disinteres sa kanya. Unang pumasok sa elevator si Guan, itinutuwid siya sa kanyang. Mayabang na tingin habang pinapanood si Guan na maayos na umalis. Bulalas ni Chon Sarang sa kanyang sarili, umaasang. Hindi na muling makakasalubong ang lalaki. May mahiwagang paraan ang kapalaran sa pag-aayos ng mga bagay. Itinalaga ni Guan ang kanyang ama bilang direktor ng hotel at malapit na sa kanyang seremonya ng pagpapatibay. Si Chayon Saang, kilala bilang pinakapalakaibigang empleyado ng hotel, ay piniling kumatawan sa lahat ng kawani sa pagpresenta ng mga bulaklak sa bagong direktor. Matapang na lumapit si Guan sa entablado habang halos hindi makapaniwala si Chayon Sarang sa kanyang mga mata. Ang lalaking ito ang direktor. Sa panahon ng presentasyon ng bulaklak, sinikap niyang itago ang kanyang mukha sa likod ng bungkos, ngunit itinulak ni Guan ang mga bulaklak sa gilid matapos panatilihin ang profesional na ngiti at palakpakan upang salubungin siya si Chayon Sarang. Mabilis na lumingon at pinatawag siya pagtatapos ng seremonya. Gayunpaman, sinadyang iniwan ni Guan ang kalmado ang sarili at tanungin kung bakit niya siya tinawag na perverti. Ipinaliwanag ni Chon Sarang ang insidente sa Yves 7 taon na ang nakalipas, ngunit malakas na itinaas ni Guan ang kanyang katuwiran. Iginiit ang kanyang inosensya at sinabing hindi siya uri niya at na hindi siya kailanman magiging interesado sa kanya.
Napagtanto ang kanyang kamalian, mabilis na humingi ng tawad si Chon Sarang na may ngiti, na nakita ni Guan na hindi totoo. Binalaan niya siya na kung magpapatuloy siyang umiti ng ganoong paraan, ipapatals niya siya sa trabaho. Ito ay nagpadama kay Chon Sarang ng mas kalmado at tinanggal niya ang kanyang pilit na ngiti, taos pusong humihingi ng paumanhin sa insidente sa Yves pagkatapos niyang umalis, pabaya ni Guan ang kanyang kamay, na nagbiro kung paano ang isang gwapong lalaki tulad niya ay maaaring ituring na isang perverti. Inisip nila na hindi na sila muling magkikita, ngunit may ibang plano ang kapalaran upang ipagdiwang ang bagong posisyon ni Guan. Ang chairman, ama ni Guan, ay nag-organisa ng isang party kung saan muli na namang pinili si Chon Sarang bilang kinatawan ng mga empleyado. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa Marangyang EA Lounge, isang hindi malilimutang tanawin. Sa panahon ng party, hiniling ng chairman kay Chon Sarang na magbigay ng talumpati sa ngalan ng mga empleyado, kung saan pinuri niya si Guan bilang isang talentado at perpektong lalaki. Bagamat inisip ni Guan na nagpapanggap siya, ng kanyang pagkakataon na magsalita, tinarget niya si Chon Sarang bilang paghihiganti. Sa kabila ng tensyon, pinarangalan ng chairman ang kabutihang loob ni Chon Sarang sa pamamagitan ng pagpapagawa ng chef sa kanya ng pinaka-pinapahalagahang bahagi ng tuna sa kanyang pauwi. Dinala ni Chon Sarang ang isang foam box na naglalaman ng alamat na tuna na may halagang 7,000. Tinawagan niya ang kanyang kasintahan upang ibahagi ang balita. Ngunit tila hindi interesado dahil siya ay nasa labas ng bayan sa isang sports gathering. Ipinaalala ni Chon Sarang sa kanya ang kanilang plano na bisitahin si Namson kinabukasan, ngunit siya ay nanatiling walang interes. Sa pagkakataong iyon, biglang huminto ang boss. Nasanhi upang mahulog ang foam box at mabunyag na ang kanyang pinapahalagahang huli. Ay isang ulo lamang ng isda. Sa kabila ng kanyang takot, maingat na dinala ni Chon Sarang ang ulo ng isda sa bahay at ibinahagi ito sa kanyang dalawa. Pinapaalala sa kanya ng ulo ng isda, mga matalik na kaibigan, ang kanyang payak na kalagayan, ngunit gabing iyon, habang binubuklat niya ang kanyang journal, naitala ang kanyang pangarap na maging resepsyonista sa hotel kasama ang isang guhit niya at ng kanyang ina sa King's Hotel, naaalala niya kung bakit niya gustong magtrabaho doon. Ito ang kanyang pinakaginagalangang alaala kasama ang kanyang ina at ang pag-iisip nito ay nagbalik ng kanyang ngiti. Kinabukasan, isang aktres ang dumating sa hotel na humihingi ng libreng upgrade sa isang deluxe suite. Bilang kapalit, inalok niyang ipromote ang hotel sa kanyang mga social media account. Chon Sarang naharap sa hindi makatuwirang kahilingan, paulit-ulit na ipinaliwanag ng hotel ang kanilang mga patakaran na hindi sila maaaring mag-alok ng libreng upgrade. Nasaksihan ni Guan ang eksena at hayagang tinawag ang aktres na salbahe, inutusan si Chon Sarang na ipatanggal siya ng seguridad. Gayunpaman, nagpatuloy ang aktres sa paggawa ng eksena sa harap ng front desk na pinilit si Chon Sarang na humingi ng paumanhin ng maraming beses. Bumalik si Guan na kakalabas lang at pinatuloy si Chon Sarang sa kanyang opisina agad. Tinawag din niya ang manager na nanonood mula sa gilid upang asikasuhin ang sitwasyon sa kanyang opisina. Sinabi ni Guan kay Chon Sarang na huwag basta tumayo ng tahimik at makinig sa kawalang saysay mula sa mga salbahe. Sumagot si Chon Sarang na ito ay kanyang trabaho, at kahit na may kasalanan ang bisita, hindi siya pwedeng tumugon dahil ito ay mga patakaran na itinakda ng mga taong tulad ni Guan. Nanahimik siya sa sinabi niya, pagkatapos ay utusan siyang huwag magtanong ng anumang personal na katanungan, na nakalito kay Chon Sarang hanggang sa ipinaliwanag ng isang katrabaho na siya ay napili upang co-host ang isang live na panayam kasama si Guan. Ang araw bago ang panayam, dinala siya ng kanyang kasintahang si Chon Sarang sa isang pag-hike ng Son ayon sa plano. Matapos ang isang nakakapagod na akyatan sa tuktok, nakatanggap siya ng tawag sa telepono at agad na dinala si Chon Sarang sa isang reunion ng klase. Reluktanteng pinanood ni Chon Sarang habang siya agad na isinabit ng kasintahan ang isang love lock sa balustre, isang tradisyon na may kahulugang simbolo ng pagkakakulong ng pag-ibig para sa habang buhay sa pamamagitan ng pagtatapon ng susi. Gayunpaman, napansin niya na hindi niya itinapon ang susi kundi ibang bagay. Nang kanyang tanungin, lalo lamang niyang ipinaliwanag ng kakaiba at saka isinabit ang susi sa kandado. Niyaya na siya pababa ng bundok patungo sa reunion at nahulog ang susi habang sila ay aalis. Sa reunion, natagpuan ni Chon Sarang ang kanyang sarili na pinapabayaan sa isang silid na puno ng mga babae. Nakita ng kanyang kasintahan na siya ay nalulungkot at nangakong magpaalam at aalisin, ngunit pagpasok sa loob nakalimutan niya siya at nagpakasaya kasama ang iba. Pinanood ito ni Chon Sarang, umiti siya ng mapait at umalis ng mag-isa. Sa gabing iyon, masama ang pakiramdam ni Guan. Ang kanyang ina ay nagtrabaho sa ganitong sitwasyon. Hotel at sinubukan niyang hanapin ang kanyang impormasyon sa sistema ng hotel gamit ang kanyang pangalan at numero ng empleyado, ngunit walang lumabas na datos sa sistema. Frustrado si Guan at lumabas upang magpakalma ng isip. Sa pagkakataon, andyan din Chon Rang na nalungkot dahil sa kanyang boyfriend sa parehong lugar. Sa kasamaang palad, nagkatapat sila sa magkaibang panig ng tanawin nang hindi alam ang presensya ng isa't isa. Kinabukasan, naghintay si Guan kay Chon Sarang sa paliparan, nakatakda silang maglakbay ng magkasama para sa isang live na panayam. Hindi makapaniwala si Guan nang dumating si Chon Sarang.
Mukhang elegante sa kanyang dumadaloy na buhok, ikinagulat siya. Ito ang unang pagkakataon na na-realize niya kung gaano kaganda ang kanyang sekretarya, na magiliw at tinatrato si Chon Sarang bilang kapatid. Medyo naiinggit si Guan kaya agad niyang iniutos sa kanyang kasamahan na huwag tawagin siyang kapatid at pinakiusapan si Chon Sarang na buhatin ang kanyang maleta. Sa husay niyang pag-iwas, ang maleta ay tumama sa isang mayamang lalaki na nagalit. Agad namang iniiwasan ni Chon Sarang at ng kanyang kasamahan ang karagdagang alitan. Iniwan si Guan na humingi ng paumanhin at ayusin ang bagay sa pamamagitan ng $1,000,000 na ikinatuwa ni Chon Sarang sa tila kasiyahan. Ang mayabang na batang ginoo ay hindi pala ganoon kahirap. Hindi nagtagal matapos dumating sa hotel, nagsimula na ang pagbibilang para sa live na panayam. Masigasig na binabantayan ni Chon Sarang ang kanyang mga tanong nang ipasa sa kanya ng isang kasamahan ang isang binagong script na hindi niya alam na sadyang inayos ng kapatid ni Guan. Nang magsimula ang panayam at pumasok si Guan sa entablado na kumikislap, napagtanto ni Chon Sarang nakahawig niya ang prinsipe sa kanyang mga panaginip. Itutuloy. Abangan ang susunod na parte ng pelikula.